Hello everyone! So, welcome to my YouTube channel. For today's video, pagbigyan ko na kayo tungkol sa hiningi niyo sa akin about sa German exam. So, on how I pass it, ano yung dapat gagawin. And may ilan sa inyo na nagtanong kung mahirap nga ba daw yung German language na A1. Pagbaguhan ka lang pala guys, mag-learn ng German language, mahirapan ka talaga be, as in. So according sa experience ko before, hindi ako pumunta ng school, ganon, nag-self-study ako. Pero nung first visit ko sa Germany guys, syempre, yung biyanan ko is most of the time nag-German sila. Kasi nga, hindi marunong yung biyanan kong lalaki na mag-English. And hindi din siya makakaintindi guys ng English. Okay, mag-direct na tayo sa first step na gagawin mo. First step na gagawin mo, check mo yung sarili mo kung kaya mo nga bang self-study. Kung hindi mo kaya mag-self-study guys, kailangan mo talaga mag-aral sa school, ganun. Kasi meron namang ino-offer dito sa Philippines. And if kaya mo mag-self-study, so yung mga guys, ginawa ko is, kasi self-study ako, nag-search ako dito sa YouTube, and then, nanonood ako ng mga videos, especially yung mga pambata na mga videos. Yun yung ginagawa ko guys. Pero hindi talaga ako nagsa-study ng grabe ng todo, like whole day, like everyday, ganun. Nagsa-study ako sa totoo lang kung gusto ko. Alam nyo guys, nung nag-exam ako, mas kinakabahan pa ako sa Schreiben. Kasi nga guys, hindi ko naman masyadong pinapractice yun. I mean, nag-practice ako pero mahirap talaga mag-construct ng grammar sa German. So ayun, mas kinakabahan ako dun sa writing. Pero sa speaking naman, confidence ako kahit na nagkabalintong yung ko guys, yung grammar ko. Ang maipapayo ko lang sa inyo guys, pag mag-take kayo ng A1 German level, dapat guys, be confidence talaga sa speaking. Study talaga. Study, practice ng writing. Kasi doon tayo mabibigla, hindi natin alam kung anong lalabas doon sa Schreiben. Sa listen naman guys, sa reading, so kailangan nyo talagang intindihin yung dialogue doon. Kasi nga, yung sa dialogue, nakakalito siya minsan. Kaya, to make it sure your answer, talagang kailangan mo talaga siyang balik-balikan na basahin para mas clear talaga kung ano yung answer nila doon. Kasi expected ko yung expression nasa huli siya. Sa akin, nasa una yung expression kaya paghandaan mo yung mga yung introducing yourself, gano'n lang naman sa expression, tapos makipag-dialogue kayo ng kapwa nyo, examiner, gano'n lang naman, huwag kayong kabahan kasi yung yung ka-group mo naman is hindi din marunong, A1 level din, kaya be confidence na lang, kahit na magka-mix yung grammar mo, as long as you can handle, you can stand your sentence, ganun yung ginawa ko din. So before ko tatapusin tong video na to, I just want to thank you guys sa lahat na nag-support, nag-subscribe dito sa YouTube ko. Hopefully this video nakaka-help sa inyo sa pag-exam nyo ng A1. Can comment down below and I will answer it into video para din maraming makapanood and then magkaroon ng idea. So baka guys, baka meron kayong mga question, just comment down below ha. Thank you so much. Bye-bye. Maraming mga source dito sa YouTube guys. Merong mga teacher na nagtuturo. Pasensya nyo na yung background ko dito guys. So may mga teacher dito na nagtuturo about sa A1 language. And then meron din silang ginagawa dito na video. What it's look like when you already in the examination. So ganun. Yun yung mga sinesearch ko dati para hindi ako mabigla pag once na nandun ako sa exam mismo. Kasi mahirap talaga siya. Mahirap talaga siya kasi pag naunahan ka ng kaba, Diyos ko, masasabi mo na lang pwedeng umuwi, ganun. So dito sa A1, lagi mong tandaan na merong 4 na category, which is ang listen, schreiben, sprechen, at saka hören. So guys, medyo diba? Medyo mahirap sa 4 pa lang yung pronunciation, medyo mahirap na. Pero guys, huwag kayong kabahan. Sa sprechen naman dapat confidence kayo kahit na magkabaliktad pa yung grammar kasi A1 pa naman 'yan. Huwag kayong kabahan. Sa hören naman guys, dapat makinig talaga kayong mabuti kasi nga nakakalito yung question nila and yung answer. Kaya